Itong Department of Interior and Local Government at Philippine National Police handang magbigay ng 1 milyong piso na pabuya para ho sa makapagtuturo sa suspek naman sa pagpatay sa pulis na nakita ho sa loob ng septic tank. May buong detalye dyan si Bombo Bia Piniza. Handang magbigay ng 1 milyong pabuya ang Department of Interior and Local Government at ang Philippine National Police para sa makapagtuturo sa mga suspect sa pagpaslang kay Police Staff Sergeant Renato Casuway Jr. sa Malolos, Bulacan. Sa 10 balitaan sa Campo Crame, inihiyag ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla na case solved na ang kaso ni Casuway maliban na lang sa apprehension ng gunman at 6 na iba pang may kinalaman sa krimen. Kinilala naman ng gunman na si Julian Salamat o alias Mon na siyang miyembro umano ng Black Riders Force Multipliers. Ang pabuya naman ay nagpapakita lamang din anya kung paano nilang pahalagahan ang buhay ng bawat pulis na nagtatrabaho at nagbibigay ng kanilang serbisyo sa publiko at ang mga ganitong klase anya ng pagpatay ay hindi dapat anya palusutin. According to yung records namin, noong December 24 ay may operation si Kasaway na nag-result sa 50 grams na parang kasama sa operations nitong Salamat. So, ang words nung sa inquest sabi, nagiging problema na to. So, ayun na naging motivation na. According to our investigations, yung mga membro nitong mga suspect ay kasama sa Black Riders Force Multipliers. Hindi po gang ang Black Riders. Membro lang sila nitong Black Riders Force Multipliers. Apparently, within that Force Multiplier group na tumutulong sa mga traffic, sa PNP, ay may sarili silang operation sa loob na hindi naman yung Black Riders mismo, pero yung mga tao doon involved sa drug distribution. Kwento naman ni Remulla, si Casuway ay nagsagawa ng operasyon nitong Disyembre 24 na nagresulta sa pagkakasabat ng 50 gramo ng droga na hinihinala namang kasama sa mga operasyon at assets ng suspect sa krimen. Na malapit na umano si Casuway sa pagkakatimbog sa sindikatong nasa likod ng mga transaksyon ng ilegal na droga sa kanilang lugar, ay dito na anya na pagpasyahan ng grupo ni Salamat na patayin ng pulis dahil sa problemang dulot nito sa kanilang grupo. Matapos ito ay pinuntahan umano ng suspect ang biktima sa Malolos at doon isinagawa ang krimen kung saan pinagbabaril at sinemento pa ang bangkay ng biktima bago itapon sa septic tank. Batay naman sa inisyal na investigasyon ng pulisya, hindi isang gang ang Black Riders Force Multipliers at isaan niyang grupo ng mga Force Multipliers na tumutulong sa pulisya para maibsan ng traffic congestion at iba pa. Napag-alaman na ilang miyembro ng grupo ang sangkot umano sa drug distribution na siyang nakikitang motibo ng mga suspect para patayin ng biktima. Meron siya mga bullet holes sa yung pagpasok niya ron, parang sinalag niya, pero lumusot. Pero ang cause of death yung gunshot sa ulo niya. This case is considered solved except for the apprehension of the several suspects, namely Julian Salamat alias Mon. The DLG is putting a 1 million peso price tag on the head on the arrest, on information leading to the arrest of Mon Salamat. Ang bawat pinapatay po, ang bawat buhay po ng pulis ay mahalaga sa amin. Hindi ho namin pinapamenos kung may nangyari sa aming kapulisan. Ginagawa nila ang trabaho, napakataas ang tiwala ng mga tao sa kanila. Yung mga ganitong klaseng bagay ay hindi natin pwedeng palusutin. I am announcing a 1 million peso reward for information leading to the arrest of Mon Salamat and company. Samantala, bagamat case solved na ang kaso, ay patuloy pa rin na pinaghahanap ng otoridad si Salamat at 6 na iba pang pawang mga saksi sa insidente para sa mga kasong nakatakdang kaharapin ng mga ito at nang makapagbigay rin ng hustisya sa pamilya ng pumanaw na pulis. Sa ngayon naman, 4 na suspect ng hawak ng Philippine National Police, kabilang ng isang pulis na bigong umakto at ihain ng warrant of arrest laban sa gunman. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter.
Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.